Edad niya ang akala ko'y hadlang, pero siya pala ang apoy na di ko inaasahan. Hello, ako si Marikit, 48 taong gulang. Isang praktikal na babae na sanay sa maayos at tahimik na buhay dito sa maliit na bayan ng Lipa, Batangas. Matagal na akong nag-iisa sa bahay na ito, malayo sa ingay at gulo ng lungsod, at mas gusto kong kontrolado ang lahat ng nangyayari sa paligid ko. Mahilig ako sa kaayusan, tahimik na paligid, at kalayaan sa paggawa ng mga desisyong alam kong tama para sa akin. Si Aling Nena, ang katulong ko sa bahay ng halos 10 taon na, ay parang pamilya na rin sa akin. Sa kanya ko nakilala si Junjun, ang kanyang anak na 23 taong gulang. Minsan-minsan ay pumupunta si Junjun dito sa bahay para tumulong sa maliliit na ayos, pag-ayos ng mga sirang pinto, pagwawala ng alikabok sa mga shelves, kahit simpleng paglilinis lang. Hindi siya palalabas, tahimik lang siya, at tila nagmamasid ng higit pa sa sinasabi. Para sa akin, siya'y anak lang ni Aling Nena, isang tao sa likod lang ng aking araw-araw na rutina. Hindi ko inisip na siya'y may kakayahang magdulot ng alon sa tahimik kong mundo. Naniniwala ako na ang agwat ng edad namin ay sapat na hadlang para walang mangyari. Subalit, sa mga sandaling iyon, unti-unti kong napagtanto na ang edad ay hindi sukatan ng lakas ng presensya o seguridad. Hindi ko inakala na ang lalaking tila walang malay na ito ay magpapabago sa lahat ng aking inaakala tungkol sa sarili ko, sa kontrol, at sa mga hangganan ng aking mundo. Kaya't inaanyayahan kitang makinig hanggang dulo dahil ang kwento kong ito ay hindi mo aakalain kung paano ito nagwakas dito sa bahay namin sa Lipa City. Bawat araw na dumaraan, mas tumitindi ang pagkaakit ko sa presensya ni Junjun, isang bagay na hindi ko inaasahan sa sarili ko. Sa simula, simpleng tulong lang siya sa mga gawaing bahay, pero habang tumatagal, napapansin kong hindi na lang siya basta tagapag-ayos. Parang may ibang bagay na bumabalot sa kanya, isang kakaibang aura na hindi ko matukoy. Ako si Marikit, 48 taong gulang, at sa buhay ko, sanay akong kontrolado ang lahat ng nangyayari. Ngunit sa pagpasok ni Junjun sa bahay ko, tila unti-unti akong nawawala sa sariling mundo na matagal ko nang tinatamasa. Hindi ko mapigilan na mapansin ang bawat galaw niya, ang dahan-dahang paglakad, ang tahimik na tingin na parang sinusukat ang paligid, at ang pag-aalaga niya sa mga maliliit na detalye ng bahay na hindi ko na napapansin. Minsan, habang inaayos niya ang isang lumang kahon sa sala, napatingin ako sa kanya ng mas matagal kaysa sa dati. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at maong na pantalon, ngunit may kakaibang dating sa kanya, parang may lihim na tinatago sa mga mata niyang maitim, ngunit malumanay. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero ang bawat sandali na kasama ko siya ay may halong kaba at kasabikan. Hindi ko inaasahan na sa kabila ng agwat ng edad namin, may koneksyon kaming unti-unting nabubuo. Hindi ito basta pagkakaibigan o pamilyang ugnayan, kundi isang bagay na mas malalim, mas masalimuot. Ngunit sa kabila ng lahat, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili na huwag magpadala sa mga maling pakiramdam. Siya ay bata pa, bahagi ng mundong hindi ko na lubos na nauunawaan. Ang dahan-dahang pagdami ng mga pagkakataon na magkasama kami sa bahay ay nagdala ng mga bagong pakiramdam na hindi ko inakalang mararanasan ko na muli sa buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili akong praktikal, nanatiling nakatayo sa harap ng aking mga prinsipyo, hanggang sa isang araw, nagbago ang lahat ng kami ni Junjun sa bahay, at doon ko naramdaman na hindi na ito basta simpleng tulong na lang, walang babala, walang paunang hudyat. Ang biglaang pagbabago ng hangin sa pagitan namin ay parang kidlat sa kalangitan ng tahimik kong buhay. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko na hindi ko na kayang itanggi ang nararamdaman ko at ang hangganan na matagal kong inalagaan ay unti-unting naglalaho sa harap ng isang batang lalaki na akala ko'y hindi magiging malakas ang dating. Kung handa ka nang marinig ang susunod na mangyayari, manatili ka sa akin dahil ang kwento ay nagsisimula pa lamang. Noong araw na yon, naalala ko pa ng malinaw kung paano nagsimula ang lahat. Ako si Marikit, 48 taong gulang, at tulad ng dati, nanatili akong maingat sa bawat kilos at salita. Pero si Junjun, na 23 taong gulang, ay unti-unting lumalapit sa akin nang hindi ko namamalayan. Hindi ito nangyari agad-agad, kundi dahan-dahan, sa mga simpleng sandali na nagiging mas matindi kaysa sa inaakala ko.
Nangyari ito isang hapon habang nag-aayos siya ng lumang aparador sa sala. Siya ang nagdala ng mga gamit, tahimik at maingat sa bawat galaw. Ako naman ay nakaupo sa tabi, nagmamasid sa kanya ng may halong pagtataka at kakaibang damdamin. Sa bawat pag-ikot niya, tila ba bumagal ang oras. Hindi ko maiwasang mapansin ang mga simpleng detalye. Ang banayad na linya ng kanyang mukha, ang mga malambing na tingin na hindi tuwiran ngunit puno ng sinasabi. Ang bahay namin dito sa Lipa ay tahimik, puno ng mga alaala at mga bagay na maingat kong iningatan. Ngunit sa araw na iyon, napansin ko na may kakaibang enerhiya sa paligid, isang tensyon na hindi ko maipaliwanag. Hindi ito galing sa ingay o sa tao sa paligid, kundi sa pagitan namin ni Junjun. Parang may mga salitang hindi na kailangan pang sabihin dahil ramdam na ramdam namin. Sa mga nakaraang taon, naging sanay na akong ilagay ang sarili ko sa isang matatag na posisyon, hindi nagpapadala sa emosyon o sa mga bagay na mahirap kontrolin. Ngunit sa kanya, naramdaman ko na parang natitinag ang mga pundasyon na ito. Isang bahagi ng puso ko ang yumuko nang hindi ko inaasahan. Hindi ko maipaliwanag kung paano nangyari, pero nang magtagpo ang aming mga mata ng mas matagal kaysa dati, parang may isang ilaw na biglang sumindi sa loob ko. Ang tahimik na bahay ay tila naging entablado ng isang lihim na eksena na hindi ko inakala na mararanasan ko pa. Hindi ko pa rin lubos na nauunawaan kung bakit ganito ang nangyari, lalo na't iniisip kong sapat na ang agwat ng edad namin para hindi magkaroon ng ganitong koneksyon. Ngunit nariyan siya, si Junjun, na may mga tingin at kilos na nagpapahiwatig na may higit pa sa simpleng pagtulong sa bahay. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero ramdam ko na ang mundo ko ay unti-unting nagbabago at hindi ko na kayang pigilan ang mga nangyayari sa pagitan namin. Sa susunod na bahagi, pagsisimulan ko nang ilahad kung paano nagbago ang lahat ng kami sa bahay. Handa ka na bang marinig ang mga susunod na pangyayari? Kasi ako, hindi pa rin makapaniwala kung paano nagsimula ang lahat. Walang pasabi, bigla na lang nagbago ang hangin sa loob ng bahay namin dito sa Lipa. Ako si Marikit, 48 taong gulang, at si Junjun, 23 taong gulang, ay tila unti-unting naglalapit sa akin nang hindi ko inaasahan. Isang gabi, matapos ang isang araw ng mga abalang gawain sa bahay, nag-iisa kami ni Junjun sa sala. Nagsimula siya sa pag-aayos ng isang lumang cabinet na matagal nang nasira. Tahimik lang siya, ngunit ramdam ko ang kakaibang tensyon sa pagitan namin. Habang siya'y nakayuko sa cabinet, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang mga kamay. Malinis, malumanay, at may kakaibang lakas na nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa bawat ginagawa. Nakasuot siya ng simpleng polo at maong na pantalon, ang kanyang mga sapatos ay puti at medyo marumi mula sa trabaho sa labas. Hindi ko inaasahan, pero napatingin siya sa akin ng matagal. Ang mga mata niya ay puno ng isang bagay na hindi ko agad maintindihan. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakapangiti, tila may tinatago. Ako naman ay nakaupo sa tabi, nakangiti rin ng bahagya, ngunit may halong kaba at sabik. Hindi namin kailangan ng mga salita, ramdam namin ang paglapit ng isa't isa. Sa mga sandaling iyon, unti-unti akong nawala sa sarili kong mga prinsipyo tungkol sa edad at kontrol. Ang dating mahigpit na hangganan na itinatakda ko para sa sarili ko ay parang natunaw sa init ng kanyang presensya. Napagtanto ko na ang pagkakaiba namin ay hindi hadlang kundi isang hamon na kailangang harapin. Habang siya'y patuloy na nag-aayos, lumapit siya ng dahan-dahan at ang pagitan namin ay nabawasan. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat, halos parang sinusubukan niyang huwag masira ang katahimikan na unti-unti naming nabubuo. Sa isang iglap, nahawakan niya ang kamay ko nang hindi sinasadya, ngunit ang init na iyon ay kumalat sa buong katawan ko. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang mga susunod na sandali, pero naramdaman ko na hindi na ito basta pagkakaibigan o simpleng pagtulong lang sa bahay. Ang bawat titig, bawat paggalaw ay nagiging mas malapit. Mas personal, ang tahimik na sala ay naging saksi sa isang pagbabago na matagal ko nang ipinagkait sa sarili ko. Hindi ko pa rin maintindihan kung paano nangyari iyon, pero ang isang bagay ay malinaw. Ang gabing iyon ay simula ng isang bagong yugto na puno ng hindi inaasahang damdamin at pangyayari, at dito pa lang nagsisimula ang lahat. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon, isang gabi sa Lipa na nagbukas ng pinto sa isang mundo na akala ko'y hindi ko na muling mararating. Ako si Marikit,
48 taong gulang, at si Junjun, 23 taong gulang, ay nag-iisa sa sala ng bahay. Ang tahimik na paligid ay napuno ng mga hindi nasabi, ng mga titig at galaw na puno ng kahulugan. Habang patuloy siyang nag-aayos ng mga gamit, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng kanyang presensya. Ang kanyang mga mata, na dati tahimik at maingat lang, ay nagkaroon ng kakaibang apoy na nagpapaalab ng damdamin sa puso ko. Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero ang bawat sandali ay parang oras na huminto at tanging kami lang ang naroon. Hindi ko sinasadyang lumapit siya sa akin ng dahan-dahan. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa aking braso. Hindi marahas, kundi maingat at puno ng pag-iingat. Ang init na dumaloy mula sa kanyang haplos ay nagpaalab sa isang bahagi ng aking pagkatao na matagal nang pinigilan. Ang aking puso ay mabilis na tumibok, at ang hangin sa loob ng kwarto ay parang napuno ng isang lihim na pangakong hindi pa namin naiisipang sabihin. Hindi ako umurong. Hindi dahil wala akong laban, kundi dahil may isang bahagi sa akin na gustong yakapin ang damdaming iyon, ang damdaming tila matagal nang naghihintay na lumabas. Ang pagitan namin ay unti-unting nabawasan, at ang tahimik na gabi ay naging saksi sa isang paglapit na hindi ko inaasahan. Habang kami nagkatinginan, naramdaman ko ang pagigting ng sandali. Parang bawat paghinga ay may kasamang pangakong hindi namin pa kayang ipahayag. Ang mga salita ay naging sobra, kaya't nagpasya kaming manahimik, hayaan ang mga mata at puso ang mag-usap. Hindi ko alam kung paano namin nailampas ang gabing iyon nang hindi agad napupuno ng mga tanong ang isip ko. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang aming relasyon ay hindi na magiging katulad ng dati. May mga hangganan na nahakbang na kami at ang bawat galaw ay may dalang pagbabago. Ngunit ang gabing iyon ay simula pa lamang. Sa mga susunod na araw, ang mga pangyayaring susunod ay magpapakita ng mas malalalim na damdamin, mga lihim na matagal nang nakatago sa aming mga puso. At ako, si Marikit, ay handang harapin ang lahat ng ito kahit na hindi ko alam kung saan kami dadalhin nito sa huli. Sa pagdaan ng mga araw matapos ang gabing iyon, hindi maalis sa isip ko ang nangyari. Ako si Marikit, 48 taong gulang, at sa kabila ng aking pagiging praktikal at matatag, napagtanto kong may mga bagay na hindi ko kontrolado. Ang presensya ni Junjun ay naging mas matindi, at ang mga damdamin ko ay nagulo ng di inaasahang alon ng pagnanasa at kuryosidad. Hindi ko maipaliwanag kung paano nangyari na ang isang simpleng pagtulong niya sa bahay ay naging isang komplikadong laro ng damdamin. Sa bawat pagkakataong magkasama kami, ang mga titig niya ay nagiging mas matindi. Ang mga ngiti niya ay may dalang pangako na hindi ko maintindihan. Ang kanyang kabataan at ang aking karanasan ay nagiging isang kakaibang timpla na hindi ko kayang balewalain. Naisip ko kung paano sana nangyari ang lahat nang hindi nasasaktan ang damdamin ng bawat isa. Kung sana ay may paraan para manatili ang aming pagkakaibigan nang hindi naapektuhan ng mga bagay na hindi namin inaasahan. Ngunit sa puso ko alam kong imposible iyon. Napaisip ako sa mga sandaling natatapos na kami lang ang magkasama sa bahay. Ang mga pag-uusap na dati ay simple lang, mga usapin tungkol sa panahon, sa araw-araw na buhay, ay naging mas malalim, puno ng mga pahiwatig na hindi namin sinasabi ng diretsyo. Ngunit higit pa rito, naramdaman ko ang isang bagay sa kanya na mas matindi kaysa sa anumang salita. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga sandali ng kapit kamay, ang mga titig na tila ba nagmumungkahi ng isang bagay na labas sa aming kontrol. Sa likod ng aking pag-iisip, alam kong may panganib sa ganitong relasyon, lalo na't marami ang maaring masaktan. Ngunit parang may isang bahagi sa akin na gustong sumugal, na gustong maranasan ang isang bagay na matagal ko nang pinigilan. Nangyari ito sa isang bahay sa Lipa, sa isang tahimik na gabi, kung saan ang mga hangganan ay unti-unting naglalaho. Hindi ko alam kung paano ito matatapos, ngunit sigurado akong ang mga pangyayaring ito ay magbabago ng buhay ko magpakailanman. At sa kabila ng lahat, alam ko na hindi pa dito nagtatapos ang kwento namin ni Junjun. May mga lihim pa siyang itinatago, mga bagay na hindi ko pa nalalaman na magpapabago sa lahat ng akala ko'y totoo. Isang araw habang inaasikaso ni Junjun ang mga gamit sa likod ng bahay, may napansin akong kakaibang kilos sa kanya.
Ako si Marikit, 48 taong gulang, at sa kabila ng lumalalim na ugnayan namin, hindi ko pa rin lubos maintindihan ang kabuuan ng kanyang intensyon. Ngunit sa araw na iyon, isang bagay ang biglang nagbago, isang lihim ang unti-unting lumabas sa kanyang mga mata na hindi ko inaasahan. Habang nag-uusap kami tungkol sa mga simpleng bagay, bigla niyang sinabi ang isang bagay na pumukaw sa akin. Alam mo po, Marikit, hindi lang ako basta tumutulong dito sa bahay. May mga dahilan ako kung bakit palagi akong nandito. Napangiti siya, ngunit may halong lungkot sa mga mata. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya tinanong ko siya ng diretsyo. Anong ibig mong sabihin, Junjun? Tanong ko ng may bahagyang kaba. Hindi siya agad sumagot. Tumigil siya saglit, tumingin sa malayo at saka sinabing, may mga bagay po akong gustong ayusin. Hindi lang sa bahay ito, pati sa buhay ko, at sa pagdaan ko dito, parang unti-unti kong nakikita ang sagot. Hindi ko maintindihan agad ang ibig niyang sabihin, ngunit ramdam ko na may malalim siyang pinagdadaanan, isang nakatagong kwento na hindi niya basta maibabahagi. Ang simpleng batang lalaki na dati tahimik at maingat ngayon ay may bigat sa puso, isang misteryong naghihintay na matuklasan. Hindi ko inaasahan na ang pagkikita namin ni Junjun ay magkakaroon ng ganitong lalim. Ang dating mga pagtulong lang niya sa bahay ay naging daan para mas makilala ko siya, pati na rin ang kanyang mga lihim at pangarap. Ngunit hindi ko rin maikakaila na may takot ako. Takot na baka ang mga lihim na ito ay magdulot ng problema sa akin, sa kanya, at sa mundong matagal ko nang pinagsisilbihan. Sa kabila ng lahat, nanatili akong nakatuon sa kanya, handang makinig at maghintay sa mga susunod na mangyayari. Ngunit hindi ko alam kung handa akong harapin ang mga lihim na ito, lalo na kapag ito'y humantong sa isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang kwento namin ni Junjun ay unti-unting nagiging mas komplikado, at ang mga pangyayaring darating ay magbibigay liwanag sa mga parte ng buhay namin na matagal nang nakatago. Ngunit ang unang hakbang ay ang pagtanggap na may higit pa sa nakikita, may mga bagay na kailangang harapin kahit mahirap. At sa puntong ito, naramdaman ko na ang aming kwento ay magdadala sa akin sa isang landas na puno ng mga pagsubok at pag-ibig na hindi ko pa nararanasan dati. Mula nang sabihin ni Junjun ang mga salita niyang iyon, parang nagbago ang hangin sa paligid namin dito sa Lipa. Ako si Marikit, 48 taong gulang, at hindi ko maalis sa isip ang bigat ng mga sinabi niya. Parang may isang mundo na matagal nang itinago sa loob niya, at ngayon ay unti-unti nang lumalabas, naghahanap ng pag-unawa. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa kusina, napansin kong may lungkot sa kanyang mga mata, isang lungkot na hindi basta-basta mawawala. Marikit, wika niya ng may pag-aalinlangan, may mga bagay akong hindi pa handang sabihin, pero gusto kong malaman mo na hindi ako nagdadala dito ng problema ng walang dahilan. Nakangiti ako ng bahagya, sinusubukang magpakita ng suporta, kahit na ang puso ko ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Junjun, nandito ako para makinig. Hindi mo kailangang mag-isa, sabi ko. Ngunit sa likod ng mga salita, naramdaman ko ang pag-aalala. Paano kung ang mga lihim niya ay magdulot ng gulo sa tahimik kong mundo? Paano kung ang mga pangyayaring ito ay magbukas ng pintuan na hindi ko na kayang isara? Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ko ang bigat ng aming relasyon. Ang pagitan namin ay nagiging mas malapit, ngunit ang bawat hakbang ay may dalang panganib. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga susunod na araw, lalo na't ang mga damdamin ko ay nagiging masalimuot. Sa kabila ng lahat, nanatili akong nakatuon sa kanya, handang harapin ang mga pagsubok na darating. Ngunit may isang bagay na malinaw sa akin, ang kwento namin ni Junjun ay hindi na magiging simple pa. May mga lihim na kailangang tuklasin, mga sugat na kailangang paghilumin, at mga damdamin na kailangang harapin. Hindi ko pa alam kung anong mangyayari, pero isang bagay ang sigurado. Ang aming kwento ay magdadala sa amin sa mga lugar na di namin inaasahan at sa mga sandaling magpapabago sa aming pagkatao. Sa likod ng lahat, ang tanong ko ay, handa ba akong makita ang buong katotohanan? At kung oo, handa rin ba akong harapin ang mga susunod na hamon na dala nito? Hindi ko inasahan na ang simpleng pagkikita namin ni Junjun ay mauuwi sa ganito, isang gulo ng damdamin na parang apoy na hindi mapigilan. Ako si Marikit, 48 taong gulang, at sa kabila ng aking pag-iingat, nadala ako sa isang laro ng puso na puno ng panganib at pagnanasa.
Ang bawat araw na magkasama kami ay parang isang eksena sa pelikula na puno ng matinding emosyon. Ang mga titig niya ay naglalaman ng mga lihim na hindi ko pa naririnig, at ang bawat haplos ay nagbubukas ng pintuan sa isang mundo na matagal ko nang pinigilan. Ang aming ugnayan ay nagiging masalimuot, puno ng mga tanong at mga sagot na hindi madaling matanggap. Parang ang bawat sandali ay nagiging isang pagsubok, isang laban sa pagitan ng aking mga prinsipyo at ng aking mga damdamin. Hindi ko maipaliwanag kung paano ako nahulog sa isang sitwasyon na dati kong inisip na hindi ko papasukin. Ang katahimikan ng bahay namin sa Lipa ay napalitan ng mga sigaw ng damdamin na hindi na kayang itago. Naramdaman ko ang bigat ng bawat desisyon, ang panganib ng bawat galaw. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko kayang baliwalain ang apoy na sumisiklab sa puso ko. Ang aming kwento ay nagiging isang alamat ng pag-ibig at peligro, ng pagkakakilanlan at pagsuko. Hindi ko alam kung paano matatapos ang lahat, pero isang bagay ang sigurado, ang aming ugnayan ay hindi na mapipigilan. Ang mga hangganan na dati kong pinanghahawakan ay naglaho na, at ang aming kwento ay nagiging isang madilim at makapangyarihang pagsasabuhay ng mga damdamin. At sa dulo ng lahat, ang tanong ay nananatili, hanggang saan ako handang pumunta? Hanggang saan kami ni Junjun magtatagal sa apoy na ito bago kami tuluyang masunog o matagpuan ang liwanag na magliligtas sa amin mula sa dilim? Hindi ko inaasahan na ang kwento namin ni Junjun ay magwawakas sa ganitong kalalabasan, isang pagsabog ng damdamin na parang bagyong sumalubong sa tahimik kong buhay. Ako si Marikit, 48 taong gulang, at sa kabila ng lahat ng aking pinanghawakan, unti-unti akong nasakal sa mga pangyayaring hindi ko inaasahan. Ang bawat sandali niya ay parang apoy na dahan-dahang sumusunog sa loob ko. Hindi ko na kayang balewalain ang init ng kanyang mga haplos, ang lalim ng kanyang mga titig na naglalaman ng mga lihim at pangakong hindi pa namin kayang ipahayag. Ang aming ugnayan ay naging isang laro ng apoy at yelo, isang pagsubok kung saan ang bawat galaw ay maaaring magdala ng kaligayahan o kapahamakan. Sa isang gabing mahimbing ang dilim, habang kami ni Junjun ay magkatabi sa sala, naramdaman ko ang bigat ng pagpili, ang pagitan ng aking mga prinsipyo at ang mga damdamin na nagpapaikot sa akin sa isang mundo ng pagnanasa at takot. Hindi ko alam kung saan ako patungo, ngunit alam kong hindi na ito ang dati kong buhay. At habang ang hangin ay humahaplos sa aming mga balat, may isang tanong na bumabalot sa aking isipan. Ano ba talaga ang hangganan ng pag-ibig? Hanggang saan ang isang puso ay maaaring magtiis bago ito tuluyang masira o magtagumpay? Hindi ko pa masasagot ang mga tanong na ito, ngunit isang bagay ang malinaw, ang kwento namin ni Junjun ay hindi nagtatapos dito. May mga lihim pa siyang itinatago, mga pangyayari na magpapabago sa aming mga buhay nang hindi namin inaasahan. At sa huling sandali ng gabing iyon, habang nakatingin siya sa akin na may halong pag-asa at takot, alam kong ang susunod na kabanata ng aming kwento ay magsisimula na isang kabanata na puno ng mga pagsubok, pag-ibig at mga lihim na kailangang tuklasin. At sa puso ko, hindi ko maiwasang magtanong, handa ba ako sa lahat ng ito? At handa rin ba si Junjun? Ngunit iyon ay isang kwento para sa susunod na pagkakataon.